na imbag na malemyo amin ako. Ako ay kandidato for Vice President ng Republika ng Pilipinas sa susunod na halalan. At pagka ang isang Marcos ay magsimula ng isang kandidatura, pagka ang Marcos ay tatakbo, lalo na pagka national position, ay kami, ang aming kampanya, laging nagsisimula sa Norte at magpapaalam muna at hihingi ng suporta sa ating mga kapwa Ilocano. Kaya ako ay umiikot at galing din ako. Nakipag-meeting din ako sa mga barangay health workers sa Pangasinan kahapon. Malaking grupo din. Nakipag-usap din ako sa kanila. Dahil nung nalaman ko na meron kayong meeting, meron kayong konferensya, ay sabi ko kailangan natin puntahan yan. Dahil importante ang ginagampanan ng ating mga barangay health workers. At hindi lang ang barangay health workers, kung hindi lahat ng barangay volunteers at lahat ng nagtatrabaho para sa mga at the barangay level. Bakit ko sinasabi yun? Dahil ako ay naging governor ng Ilocos Norte 9 na taon. At alam ko kung ano ang sakripisyo, ano ang tiyaga, ano ang trabaho ng ating mga barangay health workers. Kaya kung hindi sa inyo, ay palagay ko hindi na halos mararamdaman ng taong bayan kung ano ang serbisyo na dinadala ng gobyerno sa tao. Dahil kayo ang nakikita, araw-araw kayong nakikita. At ramdam na ramdam ko nung ako'y governor na kung walang barangay health workers, kung walang mga barangay volunteers, sa palagay ko ay hindi na natin mapapaabot ang serbisyo ng gobyerno sa tao. Kaya nung ako'y naging senador, hiningi ko kagad, sinasabi, alam ninyo sa Senado, parang sa Kongreso, maraming mga committee. Pagpipiliin ka kung saan ka interesado. Kaya nung tinanong sa akin, ano yung committee na gusto mo? Sabi ko, unang-una, kailangan, gustong-gusto ko sana maging chairman ng Committee on Local Government. Dahil sa aking pananaw, ay kulang ang boses ng local government sa national government ngayon. Kailangan natin ipaalala sa ating mga opisyal, sa national government, yung mga matataas na opisyal, na kung wala ang mga local government workers, kung wala ang ating mga volunteers, ay kahit na ano pang gawin natin sa national level, ay walang mangyayari sa grassroots. Dahil kayo nga ang nagdadala ng kung ano man ang programa, kung ano man ang proyekto na naiisipan natin. Kaya naman, isa pa, kailangan may boses ang local government dahil sino pa ang magpapaalala sa ating mga opisyal kung ano ang mga kinakailangan ng ating mga local government. At ano pa ang kinakailangan na kakulangan ng ating national government sa pagtulong sa local government. Dahil tapat ang aking paniwala na ang progreso at ang pagpaganda ng Pilipinas ay hindi manggagaling lamang mula sa taas at inuutusan na lang pababa ang progreso ng Pilipinas. Palagay ko hindi ganun. Palagay ko, ang tibay, ang lakas, ang ganda, ang sigla ng ating lipunan ay manggagaling sa level ng grassroots level, sa barangay level, hanggang pataas sa national level. Kaya kailangan natin tulungan at suportahan ang ating mga local officials. Kaya bilang chairman ng Committee on Local Government, ito ang aming mga hinahabol, itong ating mga pinanindigan na tulungan at pagandahin ang mga suporta ng national government sa local government. Ang problemang nakikita ko sa nakaraang ilang taon ay nagbago ang pag-iisip ng ating mga national officials. At sinasabi nila na kapag may pondo na pwedeng pumunta sa local government o pwedeng pumunta sa national government, laging dinadala sa national government. At pinapaalala ko sa kanila lagi, kahit napakagandang inyong naging trabaho, hindi nyo magagawa lahat ng kailangan gawin kung hindi nyo isama ang ating mga opisyal ng local government, ang ating hanggang mula sa probinsya, hanggang sa lungsod, hanggang sa bayan, hanggang sa barangay. Kaya naman,
lahat ng aking ginawa sa nakaraang 5 taon ay para patibayin at pagandahin ang ating local government. Yun lamang yung polisiya ng ating bagong hindi na bago, pero itong administrasyon na ito, ayun na nga, ay para dalhin lahat sa national government. Hanggang ngayon ay lagi kong pinapaalala sa kanila na kailangan siguro, kasi kung titignan mo yung ibang mga bansa na maganda ang takbo ng kanilang ekonomiya, maganda, progresibo ang kanilang lipunan, kung titignan ninyo kung paano ang hatian ng pondo ng gobyerno, mas malaki ang binibigay sa local government kaysa sa national government. Dito lang sa Pilipinas, baliktad. Kaya hanggang ngayon, meron pa kaming ipinaglalaban na yung ERA share ng local government ay kailangan palakihin. Sa ngayon, ang ERA share ng local government ay 40% at 60% pumupunta sa national. Sinasabi namin, dapat siguro paguhin na yan at gawing 50-50 na. Para naman ang ating mga local executives ay meron namang pondo para magamit nila. Para pagka meron silang mga naisip ng magandang proyekto at magandang programa, ay meron silang pondong gagamitin. At lagi kong pinapaalala sa aking mga kasamahan na kailangan natin magkaroon ng malakas na boses ng local government. Dahil hindi natin masasabi bilang national official na alam natin ang solusyon sa lahat ng iba't ibang local government units. Lahat ng local government units ay nakakaiba. Every local government unit is unique. Every local government unit is a little bit different from other LGUs. At ang makakapagsabi lamang kung ano ang sitwasyon sa isang local government ay ang local government executives at saka ang local government workers. Pero sinasabi ko rin sa kanila, kahit sila ang magsasabi kung ano yung problema, kadalasan sila rin ang magbibigay sa atin ng solusyon. Dahil ang local government ang nakakaalam sa problema sa kanilang lugar, pero alam din nila kung paano siguro ang pinakamagandang maging solusyon para doon sa problemang yan. Kaya naman, lagi ko sinasabi, pakinggan ninyo ang local government. Maraming magagandang naiisip ang ating local government officials dahil wala silang ginawa kung hindi humarap sa tao araw-araw. At marinig kung anuman ang pagkukulang ng gobyerno at marinig kung anuman ang maaaring gawin para ayusin lahat yan. Kaya lagi kong paulit-ulit kong sinasabi na kailangan magkaroon ng magandang boses ng local government sa national government. Yan ang tinutugunan ko, yan ang ginagampanan ko bilang senador na chairman ng local government committee. Anong mga nagawa namin? Pinadadagdag namin yung ERA. Pinapapalitan natin yung formula para lumaki ulit yung pondo na pumunta sa local government. Kakatapos lang namin na isulat at ipasa at malapit na ipapasa dahil natapos na ang pagsulat ng batas sa reforma ng SK. Alam naman ninyo, maraming problema sa sangguniang kabataan at ito ay sinubukan naming ayusin. Ngunit isa sa pinaka-importante at sa palagay ko pinaka-malaking maitutulong na batas na aming isinusulong ngayon ay yung batas na sinulat ko at ipinail ko at ngayon ay dahan-dahan dumadaan na sa Senado ay sa awa ng Diyos baka naman matapos bago matapos itong kongresong ito ay ang pinaka-importante at sa palagay ko dapat suportahan ay ang tinatawag namin na Barangay Officials Retirement Benefits Bill. Ano itong Retirement Benefits Bill na ito? Dahil nakikita ko, kagaya ng aking nasabi, alam na alam ko, ramdam na ramdam ko kung gaano ka-importante ang trabaho ng mga barangay officials. Ngunit, anong may bibigay natin? Ay wala naman tayong retirement benefit. Dahil yung mga barangay officials, yung mga barangay volunteers, hindi naman miyembro ng GSIS. Hindi kayo miyembro ng GSIS dahil tumatanggap lang kayo ng honorarium, tumatanggap lang kayo pagka medyo napagbigyan kayo ng inyong mayor, napagbigyan kayo ng inyong governor, nakakatanggap kayo ng konting tulong. Pero wala naman, pagka nag-retire na,
alam naman natin kung gaano kahirap ang inyong trabaho. Alam naman namin kung gaano kasipag ang ating mga barangay health workers. Alam naman natin kung gaano kaimportante ang ating mga barangay health workers. At ang lahat ng ating mga barangay officials at mga barangay volunteers. So naghanap kami, sabi namin, since hindi po pwede na isama sa GSIS ang ating mga barangay volunteers at ang ating mga barangay officials, tayo na lang, sabi ko, sumulat tayo ng batas. Pakilala man lang barangay officials at volunteers. Para dami-dami natin pinapagawa sa kanila. Kung ano-ano, yung lahat ng policy, healthcare policy ng probinsya, ng lungsod, ay sa inyo dumadaan. At kagaya na sabi ko, kayo ang araw-araw nagbibilag sa araw, naglalakad ng malayo, umiikot, kahit umuulan, kahit may bagyo, kahit anong oras, kahit gabi na, na umiikot pa rin ang mga barangay health workers, umiikot pa rin ang mga volunteers. Kaya, sabi namin, gawa natin ng kahit simulaan natin sa retirement benefits. At ang ginawa namin, kagaya na nabanggit ko kanina, yung share ng national sa koleksyon ng gobyerno, 60%. Doon sa 60% na yun, kukuha kami ng 1%. Yung 1% na yun, yun ang pondo na gagamitin natin para pag-retire ng barangay official o barangay volunteer worker ay mabibigyan natin ng retirement benefit. Ang retirement benefit ay kasama mula sa barangay captain, kasama na sa lupon, sa daycare workers, lahat ng barangay health workers, lahat ng volunteers ay sinama namin. Siguro sa kalkulasyon namin, pinapaabot namin ang retirement ng kapitan ay 100,000 sa mga volunteer hanggang pinakamababa sa volunteer 50,000 doon sa pag-retire ninyo. Ngayon, ito ang sinusulong pa rin natin. Mahirap pang kumbinsihin ang palasyo na dapat natin gawin ito. Dahil nga sa kanilang pag-iisip ay tuloy-tuloy na silalan. Ang national government lamang ang gagawa ng lahat ng kailangan gawin. Ay sabi ko sa kanila, kahit na anong gawin ninyo, hindi nyo magagawa yan. Kailangan ninyo ang local government officials, kailangan ninyo ang barangay officials, kailangan ninyo ang mga barangay volunteers, lalong-lalo na ang mga barangay health workers. Kaya sana masuportahan ninyo itong aking batas at siguro naman lahat ng mga congressman ninyo ay supportive dyan at makikita natin para naman makilala naman at malaman naman sa national government kung gaano ka-importante, kung gaano kahalaga ang inyong ginagawa. Sa ngayon, ako lang ang sumisigaw ng local government sa national government. Ngunit ay siguro pagka na matuluyan ang suporta dito sa ganitong klaseng ating mga ginagawa, ay dahan-dahan papasok na sa pag-iisip ng ating matataas na opisyal na dapat ang tulong ay hindi inuuna ang tulong doon sa mga matataas, doon sa mga lalaking opisyal, kung hindi doon sa barangay level, sa grassroots level. Kaya naman, yan ang aming sinasabi at ipinaglalaban at pinanindigan. At sana naman sa darating na panahon, baka makabalik na ako rito at masabi ko na sa inyo na ipasa na natin yung batas, magkakaroon na kayo ng retirement benefit. Ako ngayon, kagaya ng nabanggit ko, bilang isang kandidato, ako ay umikot, galing akong Pangasinan at naka-schedule ako pumunta sa ibang probinsya ng Region 1 at saka Region 2 dahil nga nagsisimula ako ng aking kandidatura. Dahil sinasabi ng lahat, paano kung lalo na kung Marcos ka, hindi magiging matagumpay ang inyong maging kampanya kung wala sa likod mo ang tinatawag at kinakatakutan na solid north. Yan ang advantage mo. Sabi din, tinitignan namin ang nakaraang ilang eleksyon. Parang nawala mula nung wala na yung father ko, nawala na yung solid north mula nung 1986. Dahil siguro wala tayong kandidato, siguro dahil yung mga sumunod na gobyerno ay
ayaw tulungan ng mga Ilocano dahil Ilocano ang aking ama. Hindi ko alam kung bakit, pero nawala. Parang medyo nawala yung ating pinagmamalaki na Solid North. Pero ang masasabi ko naman, nung tumakbo ako bilang senador noong 2010, ay dahan-dahan naramdaman natin ulit yung Solid North. Mukha naman nandiyan pa rin ang ating mga supporter. Mukha naman nandiyan pa rin ang mga Ilocano. Mukhang nandiyan pa rin ang Solid North. Kaya naman, ay pag umiikot ako sa iba't ibang lugar, sa kung saan-saan, ay lagi kong sinasabi na ang kinakailangan ng Pilipinas ngayon ay magkaisa ang mga Pilipino. Dahil nakikita natin sa nakaraang ilang administrasyon, imbis na ipagkakaisa ang mga Pilipino, ay pinag-aaway-away tayo. Dahil lang sa politika. Pinag-aaway-away tayo, tapos ng eleksyon, naproklama na lahat ng mga panalo, nakaupo na ang mga matataas na opisyal, tuloy pa rin ang paglalaban sa pamumulitika. Tuloy pa rin ang pagbibira, paghahabol doon sa mga kalaban sa politika. Tuloy pa rin ang abuso at hindi pinababayaan ng mag-abuso ang mga kakampi, ang mga kaalyado. At yun ang nangyayari, kaya nakikita natin, tayo naman, hindi naman siguro natin masisisi ang ating mga kababayan kung bakit ganun. Yun ang tinuturo sa atin, yun ang pinapagawa sa atin ng ating mga leader. Pero anong nangyari sa ating bansa? Anong nangyari sa Pilipinas dahil dyan? Anong nangyari? Tayo ba ay naging mas maganda ang ating kinabukasan? Maging mas maganda ba ang patakbo ng ating pamahalaan? Palagay ko, hindi natin masasabi na mas gumanda. Kaya palitan na natin ang pag-iisip na yan. Palitan na natin ang pag-iisip na dapat ipaglaban-laban ang Pilipino sa kapwa Pilipino. Na iwinawatak-watak ang lipunan dahil lamang sa politika. Dapat natin itigil yan dahil alam na natin na ang resulta niyan ay hindi maganda. Ang resulta niyan ay hindi nakakatulong, hindi para sa kapakanan ng ating mga kapwa Pilipino. Kaya dapat natin isipin ngayon kung paano ngayon, kahit na ikaw ay Ilocano, kahit ikaw ay Tagalog, Bicolano, Bisaya, kahit saan ka man nanggaling, ay dapat laging naalala na tayo ay Pilipino. Tayo at maalala natin na ang walang tutulong sa Pilipino kung hindi ang kapwa Pilipino rin. Walang magmamahal sa Pilipino kung hindi ang kapwa Pilipino rin. Kaya yan, pag-iisip na yan, ay palagay ko dapat ibalik ulit. Siguro naalala pa ninyo nung nakaraan, ang ating isinisigaw, isang bansa, isang diwa, isang gawa. Nakalimutan na yata ng ating mga leader yon. Kailangan natin balikan yon. Ngayon, siguro, dahil nabubuo, nararamdaman na natin na may Solid North ulit. Tayo ang magbigay ng halimbawa sa buong Pilipinas na dito sa Norte ay tayo'y nagkakaisa. Nakikita tayo ipagmalaki natin na kaya naman natin bilang Pilipino na magkaisa, na magtulong-tulungan, na nagmamahalan, nag-aalalayan at iniisip hindi ang sarili, hindi iniisip ang partido, hindi iniisip ang politika, kung hindi iniisip kung paano tumulong maging mas maganda ang buhay ng ating kababayan, ng ating mahal na Pilipinas. Tayo na dito sa Norte ang magpakita sa buong Pilipinas na maaring gawin yan at magandang gawin yan ay pagkakaisa. Paano natin gagawin? Ipakita na naman natin, iparinig na naman natin na buhay, matibay na matibay, malakas na malakas ang sigaw ng Solid North sa darating na halalan sa 2016. Siguro, palagay ko, pagka tayo nakapagsimula, diyan sa ganyang klaseng pagkakaisa, pagka nakita ng ibang lugar sa Pilipinas na sila rin ay naging biktima sa ganyang pag-iisip na pagwatak-watak, paghiwa-hiwalay, pag-aaway-away, sila naging biktima rin, makikita nila, kung kaya ng mga Ilocano gawin yan, ba't di natin kayang gawin yan? Sa palagay ko, kaya natin ipakita, kaya natin ipalakas ang boses ng Ilocano dahil matagal na tayong hindi naririnig. Matagal na tayong hindi napapakinggan.
At kailangan na siguro tayo ay magpakita ulit na tayo ay nag-iisa, tayo ay nagtutulungan, tayo ay nagmamahalan, tayo ay buhay ang Solid North. Yan ang aking hangarin. Yan ang aking pangarap sa palagay ko sa tulong ninyo at sa suporta ninyo. Ngunit, sinasabi ko, yan ang dapat natin gawin. Yung salubong na binigay nyo sa akin, mukhang buong-buo pa yata ang Solid North. Kaya ipagpatuloy natin yan. Ipagpatuloy natin yan. Ipaalam natin sa lahat ng ating mga kilala, sa lahat ng ating... At saka kung minsan, lagi natin pinag-uusapan, Solid North. Ang Ilocano, hindi na sa Norte lamang. Ang tayo, kung saan tayo nagkalat. Marami na sa Mindanao, ang dami-dami ng mga bayan na ang salita, Ilocano. Yung mayor, Ilocano. Yung mga bumoboto, Ilocano. Kahit sinasabi natin Tiga Norte, ang ibig natin sabihin lahat ng Ilocano na sa buong Pilipinas. Kaya ipalaman natin na may kilusan na magsisimula dito sa Norte na pagkakaisa ng ating mga kababayan ng ating bansa sa likod ng tulong at sa pagprogreso ng ating ekonomiya, ng ating lipunan, ng ating minamahal na Pilipinas. Dito natin simulaan ang pagbabago na mag-aahon sa Pilipinas. Mabuhay kayong lahat. Agbayag, Solid North. Christian Kina. Ating naimbag naman.